What's up mga ka-showbiz? Matatagalan pa bago ma-renew ang franchise ng ABS-CBN Network. That is, kung marirenew pa. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome to Showbiz All in TV. Pero, babalik na ang ilang programa ng ABS-CBN sa Kapamilya Channel na mapapanood sa cable at satellite TV sa bansa simula June 13. Tila blessing in disguise para sa ilang Kapamilya stars na tiyempong lumipat ng GMA7 bago ang ABS-CBN shutdown. Isa na dito ay si Aiko Melendez. Nag-backout si Aiko sa Kapamilya series na Sandugo para samahan sa pangangampanya noong 2019 midterm election ang kasintahan na si Jay Kung Hoon. Si Kung Hoon ay nanalong vice gobernador ng Zambales. Pinalitan ni Vina Morales si Aiko sa Sandugo. Lumipat si Aiko sa GMA7 at naging lucky charm sa panghapong teledrama na Prima Donnas. Isa na dito ay si Jan Estrada. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Jan Estrada at Maylin Dizon sa set ng Kapamilya primetime series ng The Good Son. Lumipat si Jan sa GMA7, pang primetime teleserye agad siya sa telepantasyang Victor Magtanggol noong 2018. Pagkatapos ay nakasama siya sa telepantasyang Karamiya na pang-primetime din noong 2019. Sumunod si Maylin na lumipat sa GMA7 at sumabak sa primetime series na Sahaya noong 2019. Nagningning ito sa ratings, kaso natigil dahil sa ECQ dulot ng pandemic. Raver Cruz, one of those lang si Raver Cruz sa ABS-CBN. Minabuti ng binata na samahan sa Kapuso Network ang nililiyag na si Janine Gutierrez. Nasundan ito ng isa pang lead role sa afternoon drama series na Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko. Kiray Celis, 19 na taon sa ABS-CBN si Kiray. May mga eksena siya sa ilang edisyon ng Star Magic Ball. Nagbida man sa ilang pelikula ng Regal Films, hindi umariba ang TV career niya sa DOS. Paglipat ni Kiray sa 7, isinahog siya sa rom-com series ni Gabi Concepcion at Jenilyn Mercado na Love You Too. Myrtle Sarosa, big winner si Myrtle Sarosa sa PBB Teen Edition 4 noong 2012. Lumipat si Myrtle this year sa GMA7 at lumabas sa gag show na Bubble Gang. Wala pa kaming balita kung kailan mag-resume taping ng longest runner gag show sa bansa. Isa na dito mga ka-showbiz, si Dennis Trillo. Nauna nang lumipat sa Kapuso Network, si Dennis Trillo noong 2002 ay kilalang Star Magic ang talent arm ng ABS-CBN. Sa GMA7 siya nabigyan ng major acting project dahil nataon namang nakapanabayan niya noon ang marami pang formidable Kapamilya leading man. We are really proud of Dennis. He was given major projects kung saan lumutang ang kanyang husay sa pagganap na tinanggap ng ubod ng giliw ng mga tao, lalo na sa groundbreaking primetime na May Husband's Lovers. Si Carmina Villaruel naman ay tumawid-tawid sa ABS-CBN at GMA7. Ilan sa mga unang programa niya sa ABS-CBN noong 90s ay Tonight with Dick and Carmi, Palibhasa Lalaki at Okidokidok. Naging co-host siya ng GMA talk show na Sis mula 2004 hanggang 2010. Sumalang din siya sa ibang drama project sa Kapuso Network. Tapos, bumalik siya bilang Kapamilya at gumawa ng sunod-sunod na teleserye. Ilan sa mga ito ay may isang pangarap, Lorenzo's Time, Got to Believe, Till I Met You, at ang long-running Kapamilya drama series na Doble Cara. Nang hindi na na-renew ang network contract ay nabalik sa Kapuso si Carmina. Napanood siya sa Karamiya, Kambal Karibal at ngayon ay host pa ng Sarap, di ba? Ang maganda lang, ano pa man ang nangyari, paglipat-lipat, maganda pa rin ang relasyon niya sa mga kaibigan at magkabilang network. Ganoon din ang Kapamilya stars na si Jason Abalos na finalist sa ABS-CBN Talent Search na Star Circle Quest noong 2004. Leading man siya sa Eva Fonda, Nagsimula sa Puso at Reputasyon. Ang huling assignment niya sa DOS ay ang The Two Vibes noong 2015. Ang first major TV show ni Jason sa Kapuso Network ay ang Totga noong 2018. Nasundan ng afternoon series na Asawa Ko, Karibal Ko at primetime series na Bihag. Back to her roots din ang mahal nating si Connie Reyes na nakasama sa ni-revive na Student Canteen. Nakatawid siya sa Kapamilya Network at napanood sa mga teleserye tulad ng My Dear Hearts,
100 Days to Heaven, Isabela, Nathaniel at Huwag Ka Lang Mawawala. Nag-GMA na naman siya with Victor Magtanggol and Love of My Life. Sa larangan ng News and Public Affairs, dating prominent figure si Tita Mel Tiangco sa ABS-CBN. Isa siya sa original news anchors ng TV Patrol at co-host ng programang Mel and Jay. Taong 1996 nang lumipat siya sa GMA7 at hanggang ngayon ay napapanood sa 24 oras. Gayun din ang talent na si Atom Araulio na mula Studio 23 ay naging reporter ng ABS-CBN. Tumatak siya sa Umagang Kay Ganda at sa programa niyang Red Alert. Tulad ng sinabi ng transferee na si Eugene Domingo, hindi lahat ng tumatawid namamatay. Nakilalang komedyan si Eugene sa supporting roles niya sa pelikula at TV shows niya sa ABS-CBN mula 90s hanggang 2008. Bago pa man mangyari ito sa ABS-CBN, paulit-ulit nang sinabi ni Ay de las Alas na masaya siya sa GMA7. Meron sana siyang sisimulang drama series pero hindi pa alam kung matutuloy pa ito. Hindi pa rin nagsisimula sa pagbabalik trabaho ang GMA7 pero marami namang pinagkakabalaan ng Kapuso Comedy Queen. Ang kanyang ube pandesal ay madalas nasusold out. Isa ito sa fallback niya sakaling mag-retire na siya sa showbiz. Hindi naging maganda ang pag-alis ni Derek Ramsey sa Kapamilya Network nang lumipat siya sa TV5 noong 2012. Tumagal siya ng 6 na taon sa TV5 bago lumipat ng GMA7 noong 2019. Pero bago siya naging Kapuso ay nakipag-ayos na siya sa mga taga-ABS-CBN at meron na sana siyang gagawing movie project sa Star Cinema. Ang latest na nasagap namin, baka next year na niya sisimulan ang susunod na gagawin niya sa GMA7. Tamang timing ang paglipat ni Tom Rodriguez sa Kapuso Network, ang primetime series na may husband's lovers. Ang nagluklok sa kanya bilang isang most leading man ng bansa. Hindi maganda ang kinalabasan ng love life ni Tom noong nasa ABS-CBN pa siya. Dito sa GMA7, nakita niya ang babaeng mukhang nakatadhana na sa kanya sa katauhan ni Carla Abellana. Masalimuot din ang pag-alis ni Willie Revillame sa ABS-CBN na umabot pa sa demandahan nang lumipat siya sa TV5. Malaki ang kinita ni Willie sa Kapatid Network dahil sa mga programa niyang Willing Willie, Will Time Big Time at Wawa Willie. Ang narinig ay mas kumita ng bonggang-bongga ang ilang taong nakapaligid sa kanya. Angelica de la Cruz. Nabigyan ng magagandang project si Angelica nang naging Kapuso na siya. Tamang-tama rin ang paglipat ni Paul Sala sa Kapuso Network dahil isinali siya sa Descendants of the Sun. Dito ay pinakilala siya bilang isa sa mga pinaka-promising na kapusuhang actors. At eto pa mga ka-showbiz, hindi pa natin masasabing opisyal na kapuso si Kisses de la Vigne. Kaalis pa lang niya sa Kapamilya Network at nagpa-handle sa AAA Talent Management. Nagkaroon pa lang siya ng guesting sa Daig Pa Kayo ng Lola Ko, Dear Oge at All Out Sunday. And that's our video for today mga ka-showbiz. Magbigay lamang ng komento at reaksyon. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Thanks for watching.